Pagkatog ng buhay, karugtong, mga sisiwit. Kabanata 81. Ano? Pinirmahan ito ng talunan. Paano siya sa lahat ng tao ay may ganoong kapangyarihan? Paano niya mapipirmahan ang kontratang ito kung wala namang iba? Hindi makapaniwala ang mga asek sa kanilang narinig. Tiningnan ni Alex ang oras at sinabing 5 minuto na ang lumipas. May 10 minuto ka pa. Isa pa, maaari kong pirmahan ito at hindi mo magagawa dahil may utang na loob sa akin si Charles Carter. Agad na sumigaw si Emma. Walang paraan. Itigil ang pagsubok na bluff ang iyong paraan mula dito. Sino ka pa rin sa tingin mo? Nakakahiya ka sa Rockefellers. Ang iyong mga magulang ay nagtaksil sa ating bansa kaya ikaw ay hindi mas mahusay kaysa sa isang daga sa kalye. Kung hindi ka pa sumuso kay Dorothy, matagal nang namatay ang nanay mo. At mamamatay ka rin sa gutom. So, sino ka sa tingin mo, ha? Na parang may utang na loob sa iyo si Charles Carter. Masyado mong tinatansya ang iyong halaga. Sa malamig na tingin, si Alex ay sumugod kay Emma at hinawakan ito sa buhok. Pagkatapos ay hinampas niya ang ulo niya sa mesa. Natanggal ang mga ngipin sa harapan ni Emma at nagsimulang damyugo ng husto ang kanyang ilong. Walang sino man ang pinapayagang manginsulto sa aking mga magulang. Sisiyasatin ko ng maigi ang nangyari sa kanila. Emma Essex, if you dare insult them again, I'll make sure your life is a living hell, sabi ni Alex na may malamig na tingin na nagpalamig sa gulugad ng sinuman. Walang nang-ahas na lumapit sa kanya. Maging ang ama ni Emma, si Anderson, ay hindi nang ahas na humakbang para sa kanyang anak na babae. Malamig na sabi ni Alex, 8 minuto pa. Nagsalita si Benny. Mayroon akong numero ni Mr. Carter, tatawagan ko siya para kumpirmahin ito. Agad na pumasok ang tawag. Pagkatapos lamang ng maikling sandali ng pag-uusap, binabanan ni Charles ang tawag. Nagtatakang tanong ng matandang babae, ano ang sinabi ni Mr. Carter. Mabilis na sumulyap si Benny sa direksyon ni Alex at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Sinabi ni Carter na ito lamang ang kontratang magagamit. Kung ito ay sisirain, wala nang pangalawa. May kasama siya ngayon sa Stoneworks. Ang Stoneworks ay ang pangalawang pinakamahusay na kumpanya ng gusali at mueble sa California. Sila ang pinakamalaking katunggali ng mga ASEX. Kung mawawala ng kontrata ang mga ASEX, ang Stoneworks ang magiging pinakamalaking kumpanya ng mueble sa California at dudurugin ng mga ASEX. Malinaw na pinirmahan lang ni Charles ang kontratang ito dahil kay Alex. 5 minuto pa, paalala ni Alex sa kanila. Pinaril siya ng matandang babae ng masamang tingin at hinampas ang mesa. Ibigay mo sa kanya ang kontrata. Ngumiti si Alex at sinabing, ngayon mas gusto ko na. Ang bawat tao ay maaaring kumita ng pera sa kapayapaan at bumuo ng isang matagumpay na negosyo sa California. Maaari kang kumita ng pera habang pinapatakbo lang namin ang aming maliit na negosyo. Sisiwit. Huwag na tayong gumawa ng gulo, okay? Ang kontrata ng ASEX ay agad na binago at naiprint. Naitakda na ang lahat matapos itong pirmahan ng mga ASEX. Matapos lubusang kumpirmahin ni Alex na totoo at patas ang kontrata ng ASEX, inihagis niya kay Benny ang totoong kontrata ni Carter. Napapikit ang matandang babae na may nakakunot na kilay habang malalim ang iniisip. Nang papaalis na si Alex na may hawak na si Dorothy, iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata. Maghintay ka. Lumingon ang dalawa para tignan siya. Iba ang kilos ng matandang babae. Nawala ng tuluyan ang malamig na titig niya at napalitan ng matamis na ngiti ang mukha niya. Dorothy, kailangan kong ibigay ito sa iyo para mailigtas ang kumpanya natin. Tama ka, ang aming sangay sa City South ay binuo ng iyong dugo, pawis, at luha. Kanina lang nag-over the line si Lola. Kami ay isang pamilya, ikaw at si Beatrice ay aking mahal na maliliit na apo. Medyo matagal na ring lumipas si Henry. Kaya kung may problema ka, pwede kang lumapit sa akin palagi. Ang kanyang tono ay sobrang kalmado na para bang hindi niya naririnig ang masakit na pag-iyak ni Emma. Natigilan si Dorothy, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, salamat, Lola.
Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sina Alex at Dorothy sa kanilang sangay sa City South. Tinatakpan ni Emma ang kanyang ilong umaasang matigil ang pagdurugo. Galit na tanong niya, Lola, bakit hindi mo sila pinaalis sa pamilyang Essex? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya tretuhin? Ang Rockefeller bastard na iyon ay hindi ka rin nirerespeto kahit kaunti. Kinuha lang nila ang sangay mula sa City South sa pamamagitan ng puwersa. Kabanata 82. Napabuntong hininga ang matandang babae. Idiot ka. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Paliwanag ni Benny. Ang CEO ng Wayland Realty, si Mr. Carter ay talagang nagpaabot ng kamay kay Alex para lang matulungan si Dorothy na makuha ang branch mula sa City South. Ibig sabihin medyo close sila. Kung si Dorothy ang pumirma nito, baka ginamit lang niya ang kanyang katawan para hikayatin siya. Ngunit kung ginawa ito ni Alex, maaaring iba ang dahilan. Maaaring si William Rockefeller ay nagtrabaho kay Charles Carter noong siya ay nabubuhay pa. Kung gagamitin natin ang kanilang relasyon, mas makakapagtrabaho ang pamilyang Essex sa Wayland Realty. Samantala, kakapasok lang ni Dorothy sa kanilang sasakyan. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Lola ay malamang dahil sa relasyon ninyo ni Mr. Carter. Gusto nilang makipagtulungan kay Mr. Carter sa pamamagitan mo bilang isang paraan upang mapabuti ang kanilang partnership. Napabuntong hininga si Alex. Maaari siyang mangarap. Ngayong mayroon ka ng ganap na kontrol sa sangay sa City South, mapapalawak mo ang negosyong ito sa buong potensyal nito. Alam kong pinakamabuting huwag agad na putulin ang ugnayan sa kanila dahil maaari pa rin nating samantalahin ang kanilang mga platform para lumago negosyo muna. Sino ba naman ang hindi sasamantalahin ang pagkakataong ito? Gayunpaman, sa oras na napagtanto nila na wala silang makukuha sa akin, ang matandang hag na iyon ay agad na magbabago muli sa kanyang saloobin at hindi kahahayaang umani ng anumang benepisyo mula sa kanilang panig. Tumango si Dorothy bilang pagsang-ayon. Nagkataon lang na natulungan ni Alex si Zoe. Kapag naubos na niya ang kanyang pabor, hindi na makikita ng mga Carters ang pangangailangan na tulungan siya. O paano mo nalaman na maghanda ng dalawang magkaibang kontrata? Hindi mo man lang sinabi sa akin, tanong ni Dorothy. Kilalang kilala ko ang matandang hag na iyon. Precautionary measures lang iyon. Hindi ko naisip na kailangan kong gamitin ito, sa totoo lang. Napakamangha mo, umiti si Dorothy. Magkakaroon ba ako ng reward? Anong gusto mo? Pwede. Pwede mo ba akong bigyan ng halik? Nanlaki ang mga mata ni Dorothy habang gulat na nakatingin sa kanya nang marinig ang mga sinabi nito. Tumingin sa kanya si Alex at malungkot na ngumiti. Ayos lang. Biglang lumipat si Dorothy sa kanyang tabi at marahan siyang hinalikan sa pisngi. Tuwang-tuwa si Alex. Naiisip niya, ito ay mahusay. Isang hakbang na lang ako palapit sa pang-apat na base. Ilang minuto lang, nakarating na ang dalawa sa sangay sa City South. Sa sandaling siya ay naging pangkalahatang tagapamahala, inutusan ni Emma ang mga tauhan na tanggihan si Dorothy ng pag-access sa kumpanya kahapon. Iniutos pa niya na tanggalin ang work tag at keycard ni Dorothy. Kaya naman pinigilan ng seguridad si Dorothy na pumasok. Hindi siya makapasok sa lahat. Ang mga empleyado ay hindi naabisuhan na si Dorothy ay nabawi ang pagmamayari ng kumpanya. Masyado nang lumayo si Emma Essex. Anong gagawin natin ngayon? Napaungol si Dorothy sa galit. Halikan mo ako ng isa pang beses at tutulungan kitang pilitin na pumasok. Napangisi si Alex. Uy, wag na lang. Wala ako sa mood para dito. Nagbibiro lang si Alex. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabing, don't worry, you have me. Sisiwit. Kahit na bumagsak ang langit, ako ang magiging kalasag para protektahan ka. Pagkatapos ay kinaladkad ni Alex si Dorothy papasok sa kumpanya at naghahanda ng puwersahang pumasok. Maya-maya pa ay sumugod ang tatlong security guard para pigilan sila. Gusto mo ba talaga kaming tigilan? Sinabi ko na sa iyo na ang asawa ko ang bago mong amo. Ang tatlong security guard ay nakaharang pa rin sa kanilang dinadaanan, ayaw silang padaanin. Bakit nila gagawin ito?
Lahat ito ay dahil binigyan sila ni Emma ng pagtaas ng sweldo. Kabanata 83. Biglang naglabas ng nakamamatay na sulyap ang mga mata ni Alex. Inailan niya si Dorothy sa likuran niya, iniingatan siya mula sa mga lalaki. Mag-iingat ka, kinabahan at nag-aalala si Dorothy. Hindi niya alam na hindi na kasing mahina si Alex tulad ng dati. Ang mga security guard na ito ay halos hindi kasing lakas niya. Sa isang bat lang, sinipa na sa bitoka ang mga tanod. Bumagsak sila sa lupa ng husto at hindi na makabangon. Kayong tatlo ay tinanggal, sabi ni Alex habang naglalakad papasok sa kumpanya habang hawak-hawak si Dorothy. Marami sa mga empleyado na nakaupo malapit sa mga bintana ang nakasaksi sa pangyayaring ito. Nagulat sila at nakanganga ang kanilang mga bibig. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya. Oh my God, tignan mo. Bumalik na si MS. Assex. May kasama pa siyang lalaki at binugbog lang niya ang mga security guard. Teka, sinong Assex? Ito ang mga larawan, ito ang aming dating general manager, si Dorothy Assex. Ano? May dinala ba siya para maibalik ang kanyang posisyon? Gusto ko rin, to be honest. Bakit ka pa naglakas loob na sabihin iyon? Narinig din ni Charmaine ang balita mula sa buong kumpanya. Nagmamadali siyang pumunta sa bintana para tignan ito mismo. Gayunpaman, nakapasok na sina Dorothy at Alex sa gusali. May hindi bagay sa kanya at nagsimulang tumibok ng kaba ang kanyang puso. Naalala niya na hindi pumasok sa trabaho si Emma simula kahapon ng gabi. Wala rin siyang natatanggap na tawag mula kay Emma. Lubhang hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Nag-aalala siya lalo na dahil malaki ang utang niyang babayaran at kailangan din niyang suportahan ang kanyang buong pamilya. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Charmaine. Paulit-ulit niyang tinawagan si Emma. Gayunpaman, lumipas ang mga minuto at hindi pa rin sinasagot ni Emma ang alinman sa kanyang mga tawag. Beep, beep, beep. Kumuha o Diyos, pakisundo, bulong ni Charmaine. Sa sandaling iyon, dumating si Dorothy sa opisina ng sekretarya na may malamig na ekspresyon. Sinusubukan mo bang tawagan si Emma? At natakot si Charmaine. Bamuka ang bibig niya sa gulat. Walang silbi ang paggawa niyan. Kahit kunin niya, hindi siya pupunta para iligtas ka. Impake mo ang iyong mga gamit at kunin ang iyong natitirang sweldo mula sa departamento ng pananalapi, malamig na sabi ni Dorothy. Nadismaya siya kay Charmaine. Pagkatapos ng lahat, nakatrabaho niya ang babaeng ito sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sinubukan ni Charmaine na kumapit sa kanyang huling piraso ng pag-asa. Bakit ako dapat? Hindi ka na ang general manager ng kumpanyang ito. Wala kang kapangyarihan para tanggalin ako. Ang malakas na protesta ni Charmaine ay nakaakit ng ilang empleyado. Pati ang vice president ng kumpanya at ilang managers ay sumugod. Sa totoo lang, gusto pa rin ng lahat na makatrabaho si Dorothy. Maraming empleyado ang nagtatrabaho kay Dorothy mula nang magsimula ang kumpanya. Ang tiwala nila sa kanya ay hindi nagkakamali. Gayunpaman, isa lamang itong sangay sa City South. Kailangan nilang sundin ang bawat utos ng pamilyang Assex. Si Reed. May nagsalita, humiling kay Dorothy na ihinto ang paggawa ng isang eksena. Hindi lang nila gusto na parain ni Dorothy ang mga bagay para sa kanyang sarili. Nagpasya si Alex na manahimik sa buong oras na ito. Tumayo siya at kumuha ng isang tasa ng tsaa. Wala akong kapangyarihan. Umisi si Dorothy na nakatingin kay Charmaine. Well, tama ka sa isang bagay. Sa totoo lang, hindi na ako ang general manager ng kumpanya. Iyon ay dahil ako ang CEO ng kumpanyang ito mula ngayon. Ito ang kontrata para sa paglipat ng mga pagbabahagi. Kumbinsido ka na ba ngayon, Charmaine Ford? Napanganga ang lahat ng hindi makapaniwala nang bunuti ni Dorothy ang kontrata. Ito ay hindi kapanipaniwala na Emma ay kicked out pagkatapos lamang secure ang kanyang posisyon bilang presidente. O kung paano ang mga talahan na yan ay naging. Si Dorothy ay may ganap na kontrol sa kumpanya at wala na sa mga Assex ang maaaring makagambala sa mga desisyon ng kumpanya. Naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat habang tinatanggap si Dorothy pabalik sa kumpanya.
Nang malaman ni Shermaine na nagsasabi ng totoo si Dorothy, nalaglag ang kanyang puso. Dahil alam niyang matatanggal siya sa trabaho, lumuhad siya at kumapit sa mga binti ni Dorothy. MS. Asex, patawarin mo ako. Ako ay nagkamali. Hindi ako dapat naging gaaman, nabulag ako sa pera. Sa halip, bugbugin mo ako. Huwag mo akong paalisin. Mayroon akong mga pautang na babayaran para sa parehong apartment at kotse. Kailangan ko ring suportahan ang pamilya ko. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. MS. Asex, I swear I'll be good, I'll be your loyal lapdog. Napaatras si Dorothy at sinipa siya. Hindi ko hahayaang kagatin ako ng parehong aso sa pangalawang pagkakataon. Iayos mo na ang mga gamit mo at lumabas ka na. Kabanata 84. Ang tugatog ng buhay. Hindi mapigil ang humagulgol si Shermaine. Gayunpaman, ayaw ni Dorothy na tingnan siya. Ipaalam sa lahat ng nakatataas na magkakaroon tayo ng meeting sa unang meeting room. Ang balita ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng kumpanya. Maraming empleyado ang naghiyawan din ng malakas. Lahat ay hindi nang ahas na labanan si Emma noon dahil ayaw nila ng gulo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kaduwagan, kinampihan pa rin nila si Dorothy sa espiritu. Si Alex sa kabilang banda ay walang magawa sa oras na iyon. Napatingin siya kay Shermaine na sobrang sama ng loob at hindi pa rin mapigil ang humihikbi. Bahagyang umiling si Alex at umalis. Maya-maya lang, may dumating na marangyang sasakyan sa harap ng kumpanya. Isang lalaki at isang babae ang lumabas sa sasakyan. Ang lalaki ay naka-smart suit na mukhang mag-ara at ang babae ay si Beatrice Asex. Bakit sila nandito? Upang magmungkahi. Ang mga security guard sa pasukan ng gusali ay nakatanggap ng balita na muling nakuha ni Dorothy ang kanyang posisyon sa kumpanya. Kaya naman, bilang kapatid ni Dorothy, maaaring pumasok si Beatrice sa gusali at maghanda para sa isang panukala. Na-curious ang mga security guard ng kumpanya sa hitsura ng kapatid ni Dorothy. Nagmamadali silang lumapit kay Beatrice at nagtanong, Lady Beatrice, kanino mo ipinapanukala? Gayunpaman, ngumiti si Beatrice at sumagot, makikita mo. Sa tulong ng mga gwardya, natapos ang paghahanda. May malalaking bouquet ng bulaklak at balon na may iba't ibang kulay na nakapalibot sa isang puting marangyang kotse. Dalawang drone ang lumipad sa himpapawid na may mga gilid ng pink na banner na nakasabit sa kanila. Isang linya ng mga salita ang nakasulat sa banner. Nagulat ang mga tanod. Ang linya ng mga salita ay, pakasalan mo ako, Dorothy. Mahal kita. Gusto kong bubulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama ka. Dorothy, Dorothy Asex. Hindi ba iyon ang pangalan ng CEO ng aming kumpanya? Di ba kasal na ang CEO natin? Nasaksihan ng lahat ng tao sa kumpanya ang eksena. Sa una, hindi ito nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Nanghuhula lang sila kung sino ang pinagmamasdan ng mayaman na binata na ito para mag-propose ng labis-labis. Gayunpaman, sa sandaling naihayag ang banner, ang lahat ay nakabuka ng husto. Si Dorothy ay nakasama na ni Alex bago pa man ang kanilang kasal. Ginawa pa ni Dorothy ang death threats para lang mapakasalan niya si Alex nang mangyari ang Rockefeller incident at kumalat ang chismis. Nagpakita yun kung gaano kay Toto ang kanilang pagmamahalan. Bakit may sinumang susubukan na sirain ang napakagandang relasyon? Ang masama pa ay tinutulungan din ng kapatid ni Dorothy ang lalaking ito. Ang mga alingaw-ngaw ay nagsimulang kumalat sa hindi opisyal na chat ng grupo ng kumpanya dahil ang lahat ay tila may kani-kanyang opinyon tungkol dito. Isang taong may pangalang Nightmare Husband ang nagpakalat ng balita. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging total loser ang asawa ni MS. Asex. Nagtrabaho siya bilang isang alipin sa Asex Mansion. Narinig kong hindi man lang siya makatapak sa kwarto ni MS. Asex. MS. Si Asex ay malamang na walang anumang pagkahumaling sa lalaking Alex na iyon. Si Reed. Maaaring kasal na sila ngunit malamang sa pangalan lang iyon. Now that MS. Asex's sister has let this guy a hand, wouldn't that mean that this is the real deal? Walang magawa si Alex sa puntong ito.
Sa tingin ko ang lalaking ito ay humingi na ng blessing sa mga aseks. Ang panukalang ito ay payak na kagandahang loob. Tatanggapin ni MS. Aseks ang panukala. Sa pamamagitan nito, naniwala ang lahat na totoo ang lahat. Bakit naman gagawin ni Beatrice ito? Samantala, umiinom ng tsaa si Alex habang nagbabasa ng dyaryo sa opisina ng CEO. Paikot-ikot siya sa kwarto at naglakad patungo sa bintana. Nang makita niya ang tagpo ng proposal, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sino ito? Gosh, nakakainis na magkaroon ng magandang asawa. Kailangan kong laging itaboy ang mga peste na ito. At ikaw, Beatrice. Parang nanghihingi ka ng bagbog. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tumalikod para bumaba. Alex. Biglang may boses babae na tumawag sa kanya. Napalingon siya at napagtantong isa pala itong babaeng nakasuot ng dark gray na uniforme. Nasa mid-20s siya at nakasuot ng itim na salamin. Siya ay tila well-developed sa isang curvy katawan. Maya. Kabanata 85. Ang tugatog ng buhay. Ang babae ay si Maya Howards, ang senior sa universidad ni Alex. Mas matanda siya sa kanya ng 1 taon at isa rin sa mga pinakasikat na babae sa kanyang taon. Siya ay may parehong utak at bronze, literal na isang hiya sa paaralan. Siya ay ang student council president sa kanyang 3 taon hanggang sa siya ay nagtapos, matagumpay na nag-organisa ng maraming pangunahing kaganapan sa paaralan, isang social butterfly, at nag-car. Unang malakas na espiritu. Siya ay pinuri ng lahat sa paaralan bilang isang tunay na kamanghamanghang babae. Pagkatapos ng unibersidad, hiniling ni Alex sa kanya na tulungan si Dorothy na itayo ang kumpanyang ito, ang sangay sa City South. At ginawa niya, itinayo ito sa kung ano ito ngayon. Si Maya ang pinakamahusay na katulong ni Dorothy. Gayunpaman, hindi madalas si Maya sa kumpanya. Siya ay karaniwang namumuno sa isang koponan upang ayusin ang mga kaganapan sa ibang mga lugar. Hindi inaasahan ni Alex na makakabangga siya ngayon. Alex, anong nangyari sa inyo ni Dorothy? Grabe ba talaga ang relasyon niyo? Bakit tinutulungan ng kapatid ng iyong asawa ang iyong karibal na magpakasal sa iyong asawa? Malamig ang tingin ni Alex. May death wish siya. Tumango si Maya. Tama ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, sasampalin ko siya sa mukha niyan at pagkatapos. Napangiti si Alex. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Huwag mo akong pigilan, ha? Sige. Hindi mo kailangang maging matigas sa harap ko. Talagang nakakalungkot na kailangan mong harapin ang pamilyang ito ng 3. Kung hindi mo na talaga kayang tiisin, hiwalayan mo na lang si Dorothy, alam mo ba? Ayokong nakikita kang nahihirapan, sabi ni Maya habang nakatingin sa kanya ng may simpatiya. Pero parang may tinatago rin siya sa kanya. Nasa pinto ng elevator ang atensyon ni Alex kaya hindi niya napansin. Tumango siya. Don't worry, Maya, hindi na ako talo. Ako ay isinilang na muli. Lumiwanag ang mga mata ni Maya sa ilalim ng kanyang salamin nang mapansin niyang parang iba siya ngayon. Salamat, Maya, biglang sabi ni Alex. Talagang nagpapasalamat siya sa kanya. Si Maya Howards ay isa sa kakaunting tao na nanatiling kaibigan niya sa lahat ng ito. Kahit pagkamatay ng kanyang ama, pinalayas siya sa kanyang pamilya. Pumasok lang siya para magtrabaho sa kumpanyang ito dahil hiniling sa kanya ni Alex. Marami siyang mas magandang opsyon sa ibang lugar kaysa sa kumpanyang ito. Kaya bakit pa siya magtatrabaho dito? Kiit ni Maya. Hindi ka dapat bumaba dyan. Gusto ka lang pagtawanan ng lahat. Sa narinig ko, tinulungan ng Felix Shepard na lalaking iyon ang aming kumpanya na pumirma ng ilang proyekto sa eksibisyon ng Block City. Kung ang iyong asawa ay may anumang interes sa kanya, kailangan mong dalhin ang kahihiyang ito sa harap ng lahat. Felix Shepard. Kumunat ang noo ni Alex nang marinig ang pangalang ito. Sinubukan ng taong ito na habulin si Dorothy noong nakaraan. Siya ay anak ng CEO ng Pegasus International, si Edgar Shepard. Ito ang parehong lalaki na nawalan ng singsing na diamante sa Urasawa Restaurant. Bukod dito, pareho si Claire at Beatrice ay mahilig sa kanya.
Gusto pa nga ni Claire na siya ang maging manugang niya sa pinakamatagal na panahon. Dahil medyo matagal na siyang hindi nagpakita, naisip ni Alex na sumuko na siya. Hindi niya inaasahan na lalabas din nang wala sa oras si Felix. Nag-text tuloy si Alex kay Lord Lex. Ang anak ni Edgar Shepard ay nagmumungkahi sa aking asawa sa harap ng sangay ng Asex Construction sa City South. Papuntahin mo siya dito para bantayan ang anak niya. Gamit ang mahinang chime, nakarating sila sa ground floor. Agad na lumabas ng elevator si Alex. Si Reed. Naabutan ni Maya si Alex kahit naka-high heels. Bakit mo sinusubukang ipahiya ang iyong sarili? Hindi mo ba alam kung gaano kalupit si Beatrice sa mga salita? Gayunpaman, nanatiling tahimik si Alex kahit malamig at determinado ang kanyang mga mata. Nagiging maangas si Beatrice sa labas. Felix, magagawa naming ipahiya si Alex Rockefeller sa publiko gamit ito. Siya ang magiging katatawanan ng buong kumpanyang ito. Naging maliit pa rin si Beatrice tungkol sa pagtawag kay Alex ng Taytay noong isang araw. Kaya naman tinulungan niya si Felix na planuhin ang buong kabiguan na ito nang makipag-ugnayan ito sa kanya para lang makapag-propose siya sa kanyang kapatid sa harap ng kumpanya. Tuwang-tuwa si Felix nang tanggapin siya ni Beatrice bilang kanyang bayaw. Sabi niya, "Don't worry sis. Kapag naging bayaw mo na ako, sigurado akong babayaran ko ang pabor. Bibigyan pa kita ng BMW M8. Kabanata 86. Nabigla si Beatrice. Salamat Felix. Nakatitig si Felix sa mataas na gusali, nakangiting may pagmamalaki. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang ama ay nagmamadali na patungo sa kanila sa kabila ng pagkakaroon ng cast sa kanyang isang paa. Nasa driver's seat ang kanyang bodyguard na si Jay Sanders. Si Jay ay mga 30s at medyo bihasa sa pakikipaglaban dahil dati siyang first runner-up sa National Kickboxing Competition. Labis siyang naguguluhan kung bakit naramdaman ni Edgar na magmadaling humingi ng tawad sa isang tao kahit nabali ang kanyang binti. Tanong niya, "Mister Pastol, nasaktan ka ng husto. Kahit na gusto mong humingi ng tawad, hindi mo ba hinintay na gumaling ang iyong sugat? Ang iyong kalusugan ay mahalaga." Nagpapanik si Edgar. "Ano ang malalaman mo? Ang bastos na Felix na iyon ay sinusubukang hukayin ng aming mga libingan. Ipinapanukala niya ang asawa ni Lord Rockefeller. Ngayong gusto ako ni Lord Lex Gunter, paanong hindi ako magmadali?" Nang marinig ito, natahimik si Jay at pinabilis ang sasakyan. Sabay na nakarating sina Alex at Maya sa ground floor. Nagulat ang ilang empleyado nang makita si Alex. Ngunit pareho silang na-curious. May nag-text sa group chat. Nandyan din si Alex. Mukhang papalabas na siya ng building. Sa tingin mo ba mag-aaway sila? Maraming tao ang idiniin ang kanilang sarili sa bintana, umaasang makitang bumaba ang insidente. Tumangala si Beatrice sa masikip na mga bintana, kumikilos ng may pagkukunwari tungkol sa buong pagkabigo na ito. Naisip niya, "Talo ka, ipahiya kita sa publiko at magiging katatawanan ka magpakailanman. Tatawagan kitang ultimate cuckold." Habang siya ay malalim sa kanyang pag-iisip, napagtanto niya na isang lalaki at isang babae ang lumabas sa pasukan. Sa malapitang pagtingin, tinanong niya, "Holy she asterisk T, ano ang ginagawa ng ultimate cuck dito?" Sa pag-iisip kung gaano karahas si Alex kina Emma at Anderson, hindi napigilan ni Beatrice na kiligin. Gayunpaman, sa tabi niya si Felix, muli siyang napuno ng tapang at kay-abangan. "Felix, nagpakita talaga itong talunan. Kung saktan niya ako, protektahan mo ako, tama ba?" Sabi ni Beatrice sabay lingon kay Felix. Talagang. Napatitig si Alex sa marangyang sasakyan na nasa gitna ng lahat ng mga bulaklak. Bahagya siyang nagulat nang makitang isa pa itong BMW M8. Gayunpaman, nang mapansin ni na Felix at Beatrice ang mapang-asar ng ngiti sa kanilang mga mukha, naramdaman ni Alex ang pagkulo ng kanyang dugo. Dahan-dahan at malamig na lumapit si Alex sa kanila. Ang mga tao sa itaas na palapag ay nanunood sa pag-asa habang ang kanilang mga puso ay tumibok sa pinanibig. Pupunta siya para dito. Pupuntahan ni Alex. Mag-aaway talaga sila. I wonder kung sino ang mananalo. Narito ang isa upang kunin ang kamay ni MS.
Asek sa kasal samantalang ang isa ay sinusubukang protektahan siya sa lahat ng mga gastos. Ito ay magiging kawili-wili. May sumigaw at nagsabing baka hindi tama. Walang nagawa si Alex sa nakalipas na 6 na buwan. Narinig ko na hindi niya kayang panindagan ang sarili niya noong binubuli siya ng ina at kapatid ng kanyang asawa. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban? Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. Dati si Alex ang pinakamagaling, ngunit sa pangyayaring iyon, hindi na siya makakabalik pa sa buhay na iyon. 30 metro, 20 metro, 15 metro. Nakatingin ang lahat habang ang dalawa ay unti-unting lumalapit. Biglang huminto si Alex at napatingin sa entrance. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang binabalak. May kumabog sa kanilang dibdib at nagsabing, "Oh God, wala na talagang pag-asa itong Alex na ito." Akala ko minsan lang siyang nababantayan at bugbugin niya ang lalaking ito dahil gusto niyang nakawin ang asawa niya. Now that he chickened out midway, talo na talaga siya. Talo lang siya. Marami sa mga mukha ng babaeng empleyado ang puno ng pagkabigo at pang-aalipusta. Gayunpaman, isang itim na Bentley ang lumitaw sa pasukan. Habang bumagal ang sasakyan ay napansin agad ni Edgar si Alex. Bago pa siya matulungan ni Jay pababa ng sasakyan, itinulak niya ang pinto at tumakbo. Sa isang malakas na kalabog, lumuhad siya sa harap ni Alex. "Ginoo. Rockefeller, nagkamali ako." Kabanata 87. Bakit luluhod si Edgar sa publiko, ibinabato ang kanyang dignidad ng ganito? Natatakot kasi siya. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Lord Lex Gunther. Pagkatapos ng lahat, ang katayuan at kapangyarihan ni Lord Lex Gunther ay mas mataas kaysa sa Pegasus International. Ngayong hinaharas ang kanyang jowa, siguradong dead meat si Edgar. Bukod dito, nasira ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang matagumpay na kumpanya ay nasira, kinuha ng iba. Nag-aalala si Edgar na baka siya na ang susunod. Matapos lumuhod, maraming beses niyang sinampal ang sarili at hindi man lang tumingin sa anak. Hindi man lang siya nagmadali sa sarili dahil namamaga ang mukha niya dahil sa 8 sampal lang. Gulat na gulat ang lahat sa kumpanya, pati si Maya. Anong nangyayari? Napansin ng matatalas na mata na ang sinakyan ni Edgar ay isang Bentley na nagkakahalaga ng $500,000. Hindi nila maiwasang mapangiti dito. Natigilan din si Beatrice. Gayunpaman, binalik niya ang sarili sa realidad at pinandilatan si Alex. "Hoy talunan ka, tumigil ka nga. Sa tingin mo ba ay mas makapangyarihan ka sa may bayad na aktor na ito?" Lumingon siya kay Felix. "Felix, ang lalaking ito ay dapat na kinuha ng talunan na ito. Hindi ba siya bata?" Ang mga salita ni Beatrice ay nagpabalik din kay Felix sa realidad. Natigilan siya sa hitsura ni Edgar. Ang katotohanang napaluhod si Edgar at sinasampal ang sarili ay nagpagulat sa kaibuturan ni Felix. "Iyan ang aking ama," naiisip niya. Agad na sinugod ni Felix si Edgar para tulungan itong makatayo. "Dad, ano ginagawa mo? Bakit mo ito ginagawa? Nawala ka na ba sa mental?" Napaatras ng isang hakbang si Beatrice. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Si Riri. Sinampal ni Edgar si Felix sa mukha. Ang kanyang mga aksyon ay nagpalola sa kalagayan ng kanyang nabali na binti, ngunit wala siyang pakialam tungkol doon. Malakas niyang saway. "Ikaw bastard, how dare you try na manligaw sa asawa ni Master Alex? May death wish ka ba?" Lumuhod at lumuhod sa harap ni Mr. Rockefeller. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice sa hindi makapaniwala. Tinapunan siya ni Alex ng malamig na tingin. Natakot si Beatrice at tumakbo sa malayo. Hindi napigilan ni Felix ang sarili na magalit kay Alex. Sapat na sa galit ang katotohanang sinampal siya. "Dad, nababaliw ka na ba? Nagkakamali ka ba? Ang lalaking ito ay walang kwentang manugang ng mga aseks. Pinalayas pa siya ng sarili niyang pamilya. Bakit kailangan kong lumuhod para sa kanya? Sino ba naman siya? Kaya ko siyang talunin sa isang kisap mata." Si Riri. Galit na galit si Edgar, sumigaw siya, "Jay, sampelan mo siya at sampelan." Lumapit si Jay at niyakap si Felix. "I'm sorry, young lord.
Walang pagkakataon si Felix laban kay Jay. Naipit siya sa lupa at sinampal sa mukha ng ilang beses. Si Jay ay hindi naglakas loob kay Felix sa harap ni Alex habang si Felix ay nagsimulang damyugo ng husto mula sa kanyang bibig. Parehong natigilan sina Maya at Beatrice nang makita ito. Natahimik ang mga curious na empleyado mula sa kinatatayuan nilang nanunood. Walang inaasahan na hahantong sa ganito. Kabanata 88. Naalala ko na ngayon. Ang taong nasa katanghaliang gulang na ito ay ang CEO ng Pegasus International, si Edgar Shepard. Ang nag-propose ay si Felix Shepard na matagal nang nanliligalig kay Lady Dorothy. Well, hindi ba ito mahusay? Ang tatay ni Felix ay nangungulit kay Alex. Paano kayang ipaluhod ni Alex ang CEO ng Pegasus International para sa kanya? Ito ay isang misteryo na ang lahat ay nangangati na malutas. Agad namang inutusan ni Edgar si Jay na iabot sa kanya ang inihanda nilang tseke kanina. Iniabot ito ni Edgar kay Alex ng may sukdulang paggalang at sinabing, "Master Alex, ito ay 20 milyong dolyar. Mangyaring tanggapin ito. Ito ay isang maliit na regalo. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo tinatanggap." Nabigla na naman si Maya, pinagmamasdan si Alex na nagtataka. Walang emosyong tinitigan ni Alex ang tseke. Biglang nagring ang phone ni Alex. Ito ay isang tawag mula kay Lex Gunther. Napatingin si Alex sa direksyon ni Edgar at mahinahong kinuha ang telepono. "Hoy, Lord Lex." Nang marinig ang pangalan, tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Edgar. Itinaas niya ang tseke ng mas mataas, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sabi ni Lex, "Master Alex, kasama mo ba si Edgar Shepard mula sa Pegasus International?" Na may bahagyang ngiti, tinitigan ni Alex si Edgar at sinabing, Edgar Shepard mula sa Pegasus International." Nawala ang kulay sa mukha ni Edgar, nanginginig ang buong katawan niya na para bang papatayin siya. Kalmadong sagot ni Alex, "He's kneeling before me now, begging for forgiveness." Pero, kinuha niya ang tseke sa mga kamay ni Edgar at isinilid ito sa kanyang bulsa. Ngunit medyo kilala ko ang kanyang anak kaya hahayaan ko na lang sila sa pagkakataong ito. Nakahinga ng maluwag si Edgar matapos marinig ang sinabi ni Alex. Pakiramdam niya ay nabuhusan siya ng pawis. Sa wakas ay naunawaan na rin ni Felix ang kanilang sitwasyon. Ang tumawag kay Alex ay si Lord Lex Gunther, ang pinakamakapangyarihang tao sa underground world ng California. Pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang katotohanan. Hindi niya inaasahan na ang taunan na ito ay may anumang koneksyon kay Lord Lex. Natatakot si Felix para sa kanyang buhay. Kung ganoon, ang ganda, sabi ni Lex. Iniisip ko kung libre ka ba ngayong gabi, Master Alex? Well, gusto kong humingi ng pabor. Oh, anong favor? Naaalala mo ba ang demonyong iyon noong nakaraan? Ang taong naglagay ng sumpa sa akin ay medyo isang dakot. Besides, my goddaughter, Waltz has been hurt by that spirit too. Gusto kong hilingin sa iyo na suriin siya, Master Alex. Nasaktan si Waltz. Sandaling naalala ni Alex ang magandang figure ni Waltz sa pulang damit na idiniin niya. Sige, pupunta ako dyan. Hells Angels, tama ba? Oo, eksakto. May susando ako sa'yo kung gusto mo. Hindi na kailangan iyon, ako na ang magdadrive sa sarili ko. Habang nag-uusap ng magaan si Alex kay Lex, ramdam ni Edgar na gumuho ang mundo niya. Si Alex ay mas malapit kay Lord Lex kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ibaba ang tawag, nilainggan ni Alex si Edgar at sinabing, "Bumangon ka na." Lumingon siya sa puting BMW M8. "Kukunin ko rin ito, pwede na kayong umalis. Oh, at panatilihing mahigpit ang iyong mga bibig. Huwag magkalat ng anumang chismis. Ayokong ibunyag ang aking pagkakakilanlan, lalo na hindi sa mga aseks." Ayaw niyang malaman ni Dorothy ang relasyon nila ni Lex at mag-alala. Si Lord Lex ay kilala bilang isang malupit kaya hindi maraming tao ang makatanggap ng mga pamamaraan ng taong iyon. Nakatitig si Edgar kay Alex na may halong emosyon, ngunit tumango pa rin ito. Pagkatapos ibigay ang mga susi ng M8 kay Alex, gumapang ang Shepherds pabalik sa Bentley at nagmamadaling umalis.
Lumingon si Alex kay Beatrice na may malamig at mahigpit na ekspresyon. Pinagmamasdan sila ni Beatrice mula sa malayo kaya hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Gayunpaman sa nakamamatay na tingin ni Alex, tumakbo siya sa gusali na sumisigaw. Noon lang nabangga niya ang kanyang kapatid na si Dorothy. "Sis, tulong! Sinusubukan akong patayin ni Alex." Kabanata 89. Malamig na tinitigan ni Dorothy ang kapatid. Nasaksihan niya ang lahat sa meeting room. Dinala ni Beatrice si Felix sa kanyang kumpanya para mag-propose kay Dorothy sa publiko. Hindi lang sinaktan at ininsulto nito si Alex kundi labis din itong pinahiya si Dorothy. Paano siya magpapakita sa publiko ngayon? Tumangala si Dorothy at nakitang pumasok si Alex. "I won't be interfering with this. Sa'yo na lang siya." Ang nakamamatay na malamig na tingin ni Alex ay dumapo kay Beatrice. "Sis, kapatid kita. Paano mo nagawa sa akin ito?" Walang pagdadalawang isip na sinampal siya ni Alex sa mukha dahilan para mamaga ang isang pisngi nito. Natigilan si Dorothy. Gayunpaman agad niyang iniwas ang kanyang tingin, nagdesisyon siyang huwag tumingin kay Beatrice. Mukhang maiyak na si Beatrice nang bamuka ang bibig. Walang awa, sinampal siya ni Alex sa kabilang pisngi. Napuno ng takot ang mga mata ni Beatrice at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang bersyon na ito ni Alex ay hindi pamilyar sa kanya, natakot siya sa kanya. Hindi na ito ang walang kwentang talunan na nagpaalipin sa kanilang bahay. "Hindi mo ba naaalala? Sinabi ko na kung hindi mo ako nakikita bilang iyong bayaw, hindi ako magdadalawang isip na sampelan ka. Dahil wala kang moral conscience, may ituturo lang ako sa iyo," sabi ni Alex habang itinaas muli ang kanyang kamay. Tinakpen ni Beatrice ang magkabilang pisngi ng kanyang mga kamay at nagtago sa likod ni Dorothy. "Sis, inaamin ko, nagkamali ako. Pakiusap, pigilan mo siya, papatayin niya talaga ako." Nabigla naman si Maya na simula pa lang ay sumusunod na kay Alex. Pakiramdam niya ay biglang nagbago si Alex. Isa na siyang malamig at mabangis na tao, nakatingin sa lahat. Anong nangyari sa kanya? Parang kakagising lang niya mula sa pagkabulok, sobra na ang pinagbago niya. Napatikip din ng bibig ang receptionist sa ground floor at ang iba pang empleyado sa gulat. Si Reed. Kahit na hindi nila pinapanood ang mga shepherds na humahagulgol sa harap ni Alex mula sa malayo. Ang panonood sa kanya na sinampalang ganap na impyerno mula sa kapatid ng kanyang asawa ay labis na nakakagulat. Gayunpaman, alam nilang lahat na karapat-dapat siya. Maaaring makiramay ang mga lalaking empleyado sa sitwasyon ni Alex. Hindi nila mapipigil ang kanilang galit kung nangyari rin ito sa kanila. Gayunpaman, malambot ang puso ni Dorothy. Ito ay ang kanyang kapatid na babae pagkatapos ng lahat. Sinenyasan niya si Alex na huminto. Pinandilatan ni Alex si Beatrice at nagtanong, "Masakit ba?" Puno ng galit ang mga mata ni Beatrice ngunit tumango pa rin siya ng husto. "Oo. Kung gayon, tandaan mo ang sakit na iyon." Masasabi ni Alex na ayaw tanggapin ni Beatrice ang pagkatalo. Sinabi ng mga mata niya ang lahat. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung gusto niyang maghiganti sa kanya. Kung nangyari ito muli, kailangan lang niyang magpatuloy sa kanya hanggang sa pumayag itong aminin ang pagkatalo. "Dorothy, may mga bagay akong aasikasuhin mamaya. Maaari mong gawing abala ang iyong sarili habang wala ako. Aalis ako ngayon." Tumingon si Alex kay Dorothy na may mainit at mapagmahal na ekspresyon. "Narito ang mga susi sa pulang M8, maaari mo itong kunin." Kinuha ni Dorothy ang mga susi sa pagkalito. "Ano naman sayo?" Sumenya si Alex sa kabilang sasakyan sa labas. "May nagbigay pa nito ng libre. So I'll make good use of it," sabi niya habang kumakaway at lumabas ng building. Pinanood siya ni Dorothy na lumabas ng gusali. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi nasasagot, hindi niya talaga mawari. Kabanata 10. 1:30 p.m. Nang dumating si Alex sa Hells Angels na pag-aari ng Thousand Miles Conglomerate. Ilang kababata ang naghihintay sa pintuan. Nang mapansin nila si Alex ay yumuko sila bilang paggalang. "Maligayang pagdating, Master Alex."
Nagsisimula ng masanay si Alex sa titulong ito at tumango. Nasaan si Lord Lex? Nasa loob si Lord Lex. Pagkatapos mo, sir. Mas maganda ang hitsura ni Lex kumpara noong inaubos ng demonyo ang kanyang chi at dugo. Bahagyang namula ang mga pisngi niya at parang medyo na-energize na rin siya. Napansin ni Alex ang isang malakas na aroma ng tradisyonal na gamot at mahimalang masasabi kung aling mga halamang gamot at sa anong mga ratio ang ginamit mula lamang sa pabango. Ito ay isa pang kakayahan na kasama ng Ultimate Book of Medicine. Kasama sa gamot ang ginseng, wild celery, Chinese knotweed, sausage, at marami pang mamahaling herbs. Tila iniinom ni Lex ang gamot na ito upang makatulong sa pagpapanumbalak ng daloy ng dugo. Gayunpaman, ang mga ratio ay tila medyo off, ito ay masyadong puro. Kaya naman medyo namula ang mukha ni Lex. Sa pagdating ni Alex, ngumiti si Lex. Ginoo. Rockefeller, nakakatuwang narito ka na sa wakas. Maaari mo bang tingnan ang waltz? Sobrang sakit niya. Dahil may iba pa sa paligid, alam ni Lex na hindi nararapat na tukuyin si Alex bilang master. Tumango si Alex at hindi na nagtanong pa. Laking gulat ni Alex nang makita si Walt sa ganitong estado. Nakatali ang kanyang mga paa sa lahat ng apat na sulok ng kama habang siya ay sumisigaw sa sakit, pilit na kumawala. Ang mamahaling rosewood na kama ay nanginginig ng husto dahil sa kanyang marahas na paggalaw. Tiningnan ni Alex ang kanyang chi at natukoy ang problema. Siya ay nalason matapos makagat ng isang espiritu. Paano siya nasaktan? Tanong ni Alex. Ginoo. Rockefeller, natatandaan mo pa ba ang pagpipinta noon? Regalo yun ni Xavier Young sa birthday celebration ko. Akala ko maganda ang intensyon niya pero hindi pala. May makapangyarihang sumusuporta sa kanya para patayin ako para lang makuha nila ang 1,000 miles conglomerate, galit na sabi ni Lex. Dinala ni Waltz ang ilan sa aming mga tauhan upang pilitin ang mga Young na magsalita, ngunit bumalik sila na talunan. Halos hindi na nakabalik si Waltz dito. Si Reed. Oh, bahagyang tumango si Alex. Hindi siya interesado sa alinman sa kanilang mga salungatan sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, tanging isang mapaghiganti na espiritu lamang ang makakapagpahirap sa isang buhay na tao sa isang kagat lamang. Hindi ko na kaya. Hoy, Rockefeller, may nailigtas mo ba ako? Sigaw ni Waltz kay Alex. Nagpupumiglas pa rin siya, nagawa lang niyang igalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang front view ay medyo ang paningin. Oo, kaya ko. Pagkatapos ay gawin mo ito dali. Kung may gusto ka, pwede ka lang magtanong. Ayoko nang maghirap. Kalmadong inis ka ni Alex ang loob ng kwartong kinaroroonan niya. Maliwanag na dito nakatira si Waltz dahil medyo may mga bagay na pambabae na nakalatag sa paligid. Napansin pa niya ang ilang undergarments din. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Pwede mo ba akong tulungan ngayon lang? Sigaw ni Waltz. Nangangati ang buong katawan niya at sobrang sakit. Gusto lang niyang mawala ang Katie kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang hukayin ang kanyang balat. Medyo magulo ang kanyang mga hita sa kanyang pagkakamot. Ito ang dahilan kung bakit pinatali siya ni Lex sa kama. Kinuha ni Alex ang isang bag ng mga buto ng melon at inilagay ang isa sa kanyang bibig. Tinanong niya, ganito ka ba humingi ng tulong? Nababaliw na si Waltz. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa tiisin ito. Anong gusto mong gawin ko? Nagpanik na rin si Lex pero hindi siya naglakas loob na sugurin si Alex. Kailangan mong maging magalang kapag humihingi ng tulong. Hindi ba common sense iyon? Ilang taon ka na ba? Sumigaw si Waltz, Mr. Rockefeller. Master Alex. Kuya Alex. Pakiusap, pakibilisan lang at palayain mo ako sa paghihirap na ito. Yan ang mas gusto ko. Tumayo si Alex at pinunit ang kanyang short sa kalahati sa paligid ng kanyang hita. Nakalabas na ngayon ang kanyang balat at may isang itim na bitik na kasing laki ng barya kung saan nababalot ng nagbabadyang itim na ambon ang kanyang mga hita. Inabot ni Alex ang dalawang daliri, naghahanda na pagalingin siya. Biglang pumasok ang isang binata at sumigaw, tumigil ka. Napatingin si Alex sa gilid at napagtanto niyang may lalaking nasa late 20s sa pintuan.
Ang kanyang mga mata ay puno ng enerhiya at determinasyon habang ang kanyang aura ay nagniningning ng matindi. Sinabi ng lalaki, Godfather, paano mo hinayaang pagalingin ng walang karanasan na ito si Waltz? Siya ay nakakapit sa kanyang lifeline ngayon. Ano ang gagawin natin kung may mali? Ito ang dahilan kung bakit may dumating akong tunay na monghe si Jarsurya ng Oblohan Nuvem. Noon lang pumasok sa silid ang isang monghe na nakasuot ng mahabang damit at puting buhok. Para talaga siyang banal na santo. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.